Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Masakit man na hindi pa rin nakakaalala si Lance. Unti-unting nawawala ang sakit sa puso ni Lexa sa paglipas ng mga araw. Sa kabila kasi ng sitwasyon, determinado ang lalaki na mag-work ang relationship nila. Masaya na siya doon. Hindi naman talaga kailangan bumawi ni Lance. Pero ginawa nito. Kung ginagawa ng lalaki ang paglalambing sa kanya out of guilt, hindi na yun mahalaga. Nakikita naman niya na masaya si Lance. Siguro nga, nawala ang alaala ng boyfriend pero naalala pa rin siya ng puso nito. Ramdam niya na may pag-aalinlangan lang ito. At dahil siguro iyon sa nawawala pa rin itong alaala. Hindi gaanong napuruhan ang paan ng lalaki, kaya nagagawa na nitong makapaglakad. Mabagal nga lang pero sapat na para makalabas sila at makapamasyal. Ngayong araw ay nagpunta sila sa park. Nag-stroll lang sila, pero masayang masaya si Lexa. Sa kabila ng kapansanan ni Lance, masarap pa rin sa pakiramdam na kasama niya ang boyfriend. Sa wakas, nasa Pilipinas na siya. Ang problema na lang ay ang alaala ng lalaki. Pero problema pa rin ba? Samantalang sinusubukan naman ng boyfriend na hindi yun maging hadlang. Ito pa mismo ang nagyaya sa kanya para mamasyal. Sa tingin ko, gusto ko ng ice cream, sabi ni Lance nang magkita ng sorbetero sa parke. Pinagbigyan niya ang boyfriend. Gusto rin kasi niya. Pero sa kasamang palad, pang isang tao na lang ang tinda ng sorbetero. Apa na lang din ang lalagyan ng ice cream, kaya wala silang choice kundi iyon ang bilhin. Ang tendero ang hindi kasi na nakikita nilang sorbetero sa malapit. It's okay. Hati na lang tayo, sabi ni Lance. Umupo sila sa damuhan at sabay na dinilaan ng ice cream. Parang awkward yata, komento ng lalaki. Awkward? Bakit? We're sharing one ice cream. Yung laway natin. We've shared more than that, love. Natatawang sabi ni Lexa. Nag-init bigla ang mga pisngi ni Lance. Hinawakan niya ang baba nito. Hey, nahihiya ka ba? Umiling ito. I think mas nakakahiya na hindi ko maalala ang bagay na yon. Lexa cupped his handsome face. Makakaalala ka rin, okay? Tumango si Lance. Dumila uli ang boyfriend sa ice cream at nang ginawa din niya iyon, hindi na ito nagkomento. Nagsunod-sunod ang kanilang pagdila dahilan para maubos agad ang ice cream. Hindi nila iyon napansin, kaya nang maubos ay iba na ang pareho nilang dinilaan. Nagulat si Lexa at naibagsak ang hawak na apa. Samantalang ang lalaki naman ay mukhang nawala at nawala talaga ang hiya. Inilapit pa nito ang mukha para ang mga labi niya ang malapatan ng bibig nito. Hinalikan siya ni Lance. Parang may nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Nabuhay ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Namiss niya ang mga sandaling iyon at kahit nagulat, hindi niya palalagpasin ang sandali ng kaligayahan. Mas inilapit niya ang mukha kay Lance. Nilaliman din niya ang halik. Nilagay niya sa halik ang lahat ng emosyong gustong ilabas sa nakalipas na mga taon. She kissed him passionately. At kahit nasa pampublikong lugar, hindi na niya pinansin iyon. Namiss niya ang boyfriend ng husto. She wanted him to feel how much she had missed and loved him. Naramdaman pa niya ang pagtulo ng luha. Pero kung sino nagsimula, ito rin ang pumutol ng halik. Biglang lumayo sila sa kanya at nanlaki ang mga mata. Roses and candles everywhere. Your graduation. Sinagot mo ako sa araw ng graduation mo. Hinalikan din kita noon. Nagsunod-sunod ang tulo ng luha sa mga mata ni Lexa. Napakasaya niya sa narinig. Nakakaalala ka na? It's true. You really are my girlfriend. You're special to me. Niyakap niya ang boyfriend. Nag-uumapaw ang tuwa sa kanyang puso. Oh God, love. Pero iyon lang ang naalala ko. Just that flashback and hinawakan nito ang ulo at napapikit. Nothing. That's just it. Idinikit niya ang ilong sa ilong nito. Simula na yon, I feel it. Makakaalala ka na rin sa lalong madaling panahon. Ngumiti ang boyfriend at hinawakan ng pisngi niya. Sana nga. In the sofa, we first made love. Biglang nanginig si Lexa ng sumunod na araw ay may bumalik na namang alaala kay Lance. Kasalukuyan silang tahimik na nanonood ng TV sa salas nang bigla na lamang itong magsalita. Nakakaalala ka na uli? Sa sobrang tuwa, bigla niya nahalikan ang boyfriend.
Hinawakan nito ang ulo. Pero yun lang ang huli. Biglang nag-flash sa isip ko. But at least, naiiyak na naman siya sa tuwa. Malapit na talaga. Everything is worth it. Makakaalala ka rin. Ngumiti si Lance. Alam ko, this is wonderful. Naalala ko rin ang pakiramdam. And it's amazing. Salamat sa lahat, love. Tuluyan ng pumatak ang luha ni Lexa. Nang marinig niya na gumamit ng endearment ang boyfriend, malapit na talagang bumalik sa dati. Kaunting paghihintay at pagtitiis na lang, makukuha na niya ang kaligayahan. You are amazing, sabi niya at hinalikan uli ang boyfriend. Sa pagkakataong iyon, mas malalim ang halik. Ginantihan din naman siya nito ng may kaparehong intensity. They were almost out of breath when their lips parted. Sandali silang nagkatitigan. Pakiramdam ni Lexa ay tumingin siya sa salamin. Nakikita niya kasi sa mga mata ni Lance ang nararamdaman. She felt like burning with desire. He tried to kiss her again. I love kissing you. And I want you. Pinaulan na niya ng halik sa mukha ang lalaki. Hindi na rin siya nahiyang sabihin ang mga iyon. Bakit pa? Ganoon din naman na nakikita niya kay Lance. They were hungry for each other. Nakakaloko ang ngisi ng boyfriend. Undress me then. Hinagat niya ang ibabang labi. She did it with seduction. Hindi na siya kailangang utusan nito. Matagal niyang gustong gawin iyon. Lexa almost obliged. Pero may pumutol na magical moment nila. May kumakatok sa pinto. I'll get back to you. Kumindat siya. Tumayo at halos takbuhin ang pinto. Ayaw na niyang patagalin ng sandali. Ano kung hindi nakakaalala ng buo si Lance? Hindi pa rin naman magbabago ang katotohanan ng boyfriend pa rin niya ang lalaki. Willing siyang ibigay ang lahat dito. Pero napatunayan ni Lexa na lahat ng saya ay may sumusunod talagang lungkot nang makita kung sino ang nasa pinto. Ang pagkapula na ibinigay sa kanya ng hawak at halik ni Lance ay namutla sa pagkaputla. The Canadian grabbed her lips. Hindi mo gustong bumalik? Pues, nandito na ako mismo para pabalikin ka. Bata pa lang si Lance, marami na nagsasabing mabait siya. Alam niya ang tama at mali. Tumatak din sa isip niya ang turo ng mga magulang na palaging gawin ang tama. Pero sa ngayon, hindi niya gustong intindihin ang mga pangaral ng mga ito. Lance, love, mag-usap tayo please. Magpapaliwanag ako. Puno ng sakit ng boses ni Lexa habang nasa labas ng kwarto kung saan niya naisipang magkulong. Ang sinasabi nito ang tamang gawin. Mukhang maraming ipapaliwanag ang babae sa kanya. Pero wala siya sa wisyo para makinig sa mga iyon. Masyadong magulo ang isip niya. 1 minute. They were making out. Pagkatapos ngayon ay may isang kontrabida na darating. Ano bang nangyari sa buhay niya? Para siyang nasa isang teleserye. Napakagulo. Napakahirap. Hindi kilala ni Lance ang lalaking dumating. Pero malinaw ang intensyon ng lalaki. Aagawin daw nito si Lexa sa kanya. Kano ang lalaki kaya hindi mahirap paniwala ng sinasabing nagkakilala raw ito at si Lexa sa ibang bansa. Doon raw nagka-affair ang dalawa at naikwento na rin naman ng girlfriend na nagtatrabaho ito sa ibang bansa sa loob ng 5 taon. Pwede niyang hindi paniwala ng pangyayari. Pero lumalakas ang negatibong bahagi ng kanyang sarili. Naiisip niya ang negative instinct na nararamdaman sa relasyon nila ni Lexa. Iyon na ba ang dahilan ng lahat ng iyon? Niloko siya ng girlfriend. Malamang alam niya na ang lahat bago pa man mawala ng alaala. Napatingin sila sa kwarto kung saan siya naroroon. May kalakihan ng unit kaya hindi lahat ng bahagi inalibot na niya kahit ilang araw nang nanatili roon. Pamilyar sa kanyang kwarto pero hindi ang dahilan kung bakit magulo iyon. Parang may nagwala sa loob. Pero sino? Hindi siya magulong tao para ikalat na lang ng ganoon ang mga gamit. Siya lang din ang nakatira sa unit. Siguro nga ay siya may gawa ng lahat. Bakit? Kalmado siyang tao. Pero hindi na rin siya magtataka kung siya nga ang gulo ng kwarto. Sa nararamdaman kasi ngayon, kayang-kaya niyang gawin ang ganoong klase ng panggugulo. Hinawakan niya ang ulo. Bigla-bigla ay nanakit iyon. Gusto niyang mapasigaw sa sakit pero walang lumalabas sa bibig na kahit anong salita. Sa halip, sa katawan niya may epekto iyon. Para siyang unti-unting natutunaw. Napaupo siya sa sahig habang hawak-hawak pa rin ang ulo. Pumikit si Lance na parang sa pamamagitan niyon ay mawawala ang sakit ng ulo. Nang dumilat, ang unang gamit na nakita ng mga mata ay isang brown envelope. Parang may bumbilya lumitaw sa isip niya.
The brown envelope was very familiar. Maya-maya biglang naglabasan ang eksena sa isip ni Lance. Si Lexa at ang lalaki nasa pinto kaninang nasa picture. Si Neil. Damn you, Lexa. Am I still your present or already the past to you? Sa pagkakataong iyon, napasigaw na siya. Hindi na niya nakaya ang sakit. At sa pagsigaw, unti-unti na rin siyang nawala ng malay. I wish you are with me here, love. Depressed. Ang salitang iyon ang agad na pumasok sa isip ni Lance habang kausap si Lexa. Punong-puno ng lungkot ang boses ng girlfriend. Sa tagal na sa ibang bansa, iyon ang unang pagkakataong narinig niya ang ganoong klase ng lungkot nito. Nahahawa siya. Kung alam-lam ng babae kung gaano niya kagustong umuwi na rito. Napakahirap ng sitwasyon nila. Pero naisip niya na hindi makatutulong kung ipapakita kay Lexa na mahirap din para sa kanya ang lahat. I wish that too. Pero intindihin na lang natin ang sitwasyon. Nag-aaral pa ang bunsong kapatid mo. Isa pa, may masama bang mangyayari dyan? Akala ko bumalik uli si Neil. Hindi ba kayo gumagala? Nagulo lalo ang itsura ng mukha ni Lexa nang mabanggit ang naikwento nitong kaibigan. Masaya siya na nakahanap ng malapit na kaibigan ng girlfriend kahit lalaki yon. Nagtitiwala siya ng husto kay Lexa, kaya hindi siya natatakot. Minsan na rin niyang nakausap si Neil. Mabait ang lalaki. Halos 2 taon na mula na magkakilala si Lexa, kaya napatunayan niya na wala rin naman itong dapat ikatakot. Wala ako sa mood gumala. Ikaw ang gusto ko makasama at hindi si Neil. Pinilit niyang huwag magpa-apekto sa lungkot ni Lexa. Pinayapa niya ang girlfriend. Mas dinoble niya ang effort na pasayahin ito kaysa sa dati. Pero nang matapos na silang mag-usap, doon niya inilabas ang frustration. Napaiyak din kasi siya. Miss na kasi niya ang girlfriend. Bigla siya nag-isip. Kailangan niya magdesisyon. Magiging unfair kay Lexa kung pipilitin niyang umuwi ito o magbabakasyon man lang. May responsibilidad pa rin ang babae sa pamilya. Kulang pa kasi ang ipon nito para masecure ang pamilya niya. Pero siya, wala siyang problema. Malaki rin ang kanyang ipon at binabalak na nga niyang magpatayo ng sarili nilang bahay. Kung gugustuhin ng girlfriend na magbakasyon siya sa Canada, ay mapapagbigyan niya ito. Sa sumunod na pag-uusap, sinabi niya ang balak, pero nagulat siya sa naging reaksyon ni Lexa. Kung todo ang iling nito. Bakit mo gagawin yon? Isa pa, hindi kita makakayang i-accommodate dito sa Canada. Why? Akala ko ba mabait si Mr. Sam? For sure maiintindihan niya ang, oo, pero nakakahiya. Nagkibit balikat siya. Fine, magpapabook na lang ako sa hotel. Nagprotesta pa rin si Lexa at ipinaramdam na hindi siya kailangang pumunta sa Canada. Gusto siya makasama ng girlfriend, pero ngayong willing na siyang mag-adjust, ayaw na naman ito. Opposite ang sinabi ni Lexa sa ipinararamdam sa kanya nung nakaraang pag-uusap nila, kaya naguguluhan siya bigla. I'm sorry, it's just that hindi ko lang gusto na mag-abala ka pang pagpunta rito, love. Magastos yon, pero miss na kita. Miss na natin ang isa't isa. Hayaan mo akong gawin ito. Pero hindi pa rin pumayag ang babae. Nasaktan si Lance. Bakit ganoon? Para din naman sa kanilang ginagawa nila. Para din kay Lexa. Hindi niya ito sisisihin sa mga gagastusin. Bukal sa loob niya ang pagpunta. At ano ba ang pera kung para din iyon sa kasiyahan nila? Niya, dapat maging masaya pa ang girlfriend. Buong linggo niyang iniisip kung ano nga ba ang problema. Nakakaloko kasi ang reaksyon ng girlfriend. Hindi niya tuloy maiwasang magduda. Parang may tinatago kasi si Lexa. Na makabalik mula sa compound, bumulaga kay Lance ang isang brown envelope na galing sa Canada. Nasagot ang lahat ng kanyang tanong sa pamamagitan ng mga picture na ipinadala ng kung sino man na hindi niya pinagkabalahang tingnan. Ibinalik niya ang mga picture sa envelope. Inihagis na lang yon, basta sa sahig. Saka nagwala ng kwarto kung saan nagdesisyong buksan ang envelope. Hindi niya ugali na magwala pero naging sobrang sakit. Kaya naman pala hindi siya gustong papuntahin ang girlfriend sa Canada. Lexa was having an affair with Neil. Sino ang may karelasyon na papayag na magpahalik sa isang kaibigan? Sa pisngi lang ang halik. Pero maganda ang ngiti ng girlfriend. Mukhang masaya pa ito sa ginawa ng lalaking yon. At sa Las Vegas, walang naikwento sa kanya ang girlfriend na pumunta ito sa lugar na iyon. Durog na durog ang kanyang puso. Masakit isipin na sa kabila ng lahat, hindi pa rin pala siya naging sapat para kay Lexa. It was hell, but he tried to move on by working. Hindi kasi nag-online ng girlfriend ng weekend na iyon para magkumpronta sana niya. Hindi na rin siya nagtaka na makakausap ito dahil sa sakit.
Hindi gumagana ang maintindihing bahagi ng isip niya. Kaya lang, nang mag-collapse ang sight at alam na nasa bingit ng kamatayan, hindi na siya kinabahan o natakot. Sa ginawa ng girlfriend, parang pinatay na rin siya nito. Natagpuan ni Lexa na walang malay sila sa kwarto. Dahil sa gulat at takot, nagpatulong siya sa kapitbahay na dalhin sa ospital ang boyfriend. Habang ini-examine ng mga doktor, ang wala pa ring malay na si Lance, tinawagan niya si Tita Let. Eksakto naman na paluwas ng Maynila ang ina ng boyfriend dahil bibisitahin sana ang anak. Mabilis na nakarating ang matandang babae sa ospital. Halos kararating lang nito nang sabihin ng doktor na gising na si Lance. Pero dahil ang hinanap ay ang kamag-anak, nauna si Tita Let na makapasok sa kwarto kaysa sa kanya. Gustuhin man niya pero ibinili ng doktor na hanggang maaari, limitahan ang bisita ng boyfriend. Nasa masela na kondisyon daw si Lance. Matagal siya naghintay hanggang sa lumabas ang Tita Let. Natutulog na siya, Alexa. Tumango siya. Okay lang po. Gusto ko po siyang makita at makasama. Nakausap niyo po ba siya? Kumusta na raw po yung pakiramdam niya? Tinitigan siya ng ginang at tumango. Pero makikitang puno ng pag-aalinlangan ng mukha nito. Maayos na ang lahat sa kanya. Nakakaalala na siya, Alexa. Naaalala ka na niya. Nanlaki ang mata niya. Napahawak din siya sa bibig dahil sa pagkagulat. Then, that is a good news. Umiling ang matandang babae. Hindi para sa iyo, Lexa. Dahil sa mga naaalala niya, sinabihan niya ako na huwag ka muna raw pagbisitahin sa kanya. May sinabi siya ng mga picture. Picture? Huminga ito ng malalim. Sinabi niya sa akin na nagka-affair ka raw sa Canada, Lexa. Affair? Parang nawala ng hangin ang paligid niya. Maya-maya ay mga alaala siya. Picture. Affair. Damn you, Neil. Ayoko maniwala, Lexa. Pinagkakatiwalaan kita. Nakilala na kita at alam kong mahal mo ang anak ko. Pinatutunayan mo lalo yun nung bumalik ka dito. Hindi mo siya iniwan. Inalagaan mo siya. Pero ano nga ba ang totoo? Ayokong isipin na napuruhan ang utak ng anak ko. Maayos si Lance at kilala ko yung anak ko. Hindi niya ugali na magsinungaling. Napaiyak na lang si Lexa. Alam niya na nagmukha siyang guilty sa ginawa. Pero hindi pumasok sa isip niya na posibleng mangyari yon. Napakasakit. Sinabihan ko po siya na pakinggan yung side ko para magkaintindihan kayo. Pero hindi pumayag si Lance. Hindi pa raw niya kaya. Intindihin na lang muna natin ang desisyon ni Lance. Kaka-recover lang niya. Nasa maselan pa siyang kondisyon. Wala siya nagawa at tumango na lang. Nagpaalam siya kay Tita Let na ibabalik na lang. Sa araw ng handa makinig na si Lance. Aabisuhan na lang daw siya ng matandang babae. Bumalik siya sa unit nila ni Lance. Ipapahinga na muna niya ang lahat. Masyado nakakapagod ang mga nangyari ngayong araw. Gusto niyang umasa na magiging maayos ang lahat. Maiintindihan siya ni Lance. Siguro ay nabibigla lang ito. Pero masakit pa rin sa kanya ang pakiramdam na nasaktan ng lalaki. Ang akala nito ay sinaktan niya ito. Pero nawala agad ang salitang pahinga. Sa isip niya nang makarating sa compound. Naroon na naman kasi si Neil at nakatayo sa labas ng bahay. Hindi pa rin tala maganda ang nasobrahan ng determinasyon. Ang buong akala ni Lexa, nakinig na ang lalaki ng paalisin niya kanina. Pero mukhang binigyan lang siya nito ng pagkakataon para mag-away sila ni Lance. Alam ni Neil na hindi siya makukuha nito. Alam na lalaki na may boyfriend na siya. But he was so desperate. Naniningkit ang mga mata ni Lexa, saka tumulo rin ang luha. Napakawalang hiya mo. She almost broke down in tears and hatred for the guy.